talaga pong confirmation, affirmation na kung ano man ang ginagawa natin ay sa isang espiritu po gumagalaw ang Panginoon sa atin. Nandiyan po yung mga presensya niya na nararamdaman natin gumagabay talaga sa atin. At apakaganda po nung binasa talagang ebanghelyo ngayon. Kung napansin niyo, isang galaw, ginamit ni Sister Violeta kanina sa kanyang exhortation, yung huling bahagi, yung pagtanggap sa kanyang ah, mga alagad na pinadala, whoever welcomes you welcomes me. Pati ang sino man magbigay dito ng kahit isang basong malamig na tubig kailanman hindi na mawawala ng pagpapala. So nakita natin kung paano gumulaw ang Panginoon. So napakasimpleng pamamaraan, naramdaman ko yan ni Sister Violeta. Kaya damang-dama mo yung kanyang worship, yung puso niya ay nag-uumapaw. Ngayon sa binahagi naman na si Brother Mateo, makikita rin po natin, alam nyo, yung piniling ibahagi ni Brother Mateo, isa po yan sa malalim na minsan na pagkakamalan ng marami kung paano na binibigyan ng refleksyon o pagninilay. Yung unang bahagi na yan ng Mateo 10, no? Talata 34 na yan. Yung sa unang tingin mo, parang may mali sa ebanghelyong ito. Yung talaga bang sinabi ni Jesus, yung sinabi niyang naparito ako, hindi upang, pero magdala ng yung pagkakabahagi, upang maunawaan po natin ito, kailangan natin ng malalim at malinaw na pagkakaunawa sa misyon ng ating Panginoon. Yung naparito siya upang magdala ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Ang kapayapaang makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa buong katotohanan at pakikipagtulungan sa buong biyaya ng ating Panginoon. Lahat po tayo araw-araw tumatanggap ng banal na biyaya ng Panginoon. Amen po. Pero mga kapatid, nais kong bigyan po natin ng pansin, ang turo po na ito ay hindi ibinigay sa lahat ng mga tao ng panahon na yan ng Panginoon. Ngunit yan ay ibinigay niya sa 12 niyang disipulo. Amen po? Madalas po sa mga tao, nagsasalita ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga talinhaga. Dahan-dahan niyang pinapakain sila ng katotohanang unti-unti nilang maunawaan. Ngunit sa 12 po, special kasi may aral at may turo na siya dito. Amen po? Mas malinaw at mas malalim ang kanyang pagsasalita. Isa na nga po rito ang ebanghelyo ngayon. Tagubili niya po ito eh. Kaya yung bahaging ito po ay mula sa tinatawag na missionary mandate o missionary discourse, kung saan inahanda ng ating Panginoon ang kanyang mga magiging apostoles sa kaguluhang dulot ng kanilang misyon. Una, nang isnugo sila ng dala-dalawa sa mga bayan ng Israel at kalaunan, matapos po ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, nang sila'y isnugo hanggang sa dulo ng mundo. So, missionary mandate po yun. Sa una, mga kapatid, nakakagulat at tila magkasalungat ang mga salitang ito. Lalo na po't galing ito sa kanya na tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Prince of Peace siya pero sabi niya magdudulot na. Sabi niya yung hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag mauunawaan po natin ang ibig sabihin nito, makikita natin ang matigas na pagmamahal ang ibig niyang tukuyin dito, the tough love na hinihikayat at hinihingi ng ebanghelyo natin ngayon. Lahat po tayo ay nagnanais ng kapayapaan, hindi po ba? Lalo na po sa ating pamilya at pati na po sa ating mahal na komunidad, sa ating community. Ngunit marami pong uri ng kapayapaan. Sa mababaw po na antas, mga kapatid, ang kapayapaan ay simpleng kawalan ng gulo. Di po ba? Yung payapa ka lang. May halaga po ito, pero ang nais ibigay po ni Jesus ay yung mas higit at mas pangmatagalan na kapayapaan, yung tinatawag na shalom. So ang shalom po, ang salitang Hebreo para sa kapayapaan, ay hindi ang kawalan ng alitan. Pero saklaw po nito ang kabuuan ng pagkakaisa, katarungan, pagrerespetuhan, at pagpapaalala na nagmumula sa tamang relasyon natin sa ating Panginoon. Kung tayo po dito sa Friends of the Bar ay tunay na magiging tama ang ating relasyon bilang mga kaibigan ng ating Panginoon at magkakapatid kay Kristo, ito po ay ang kapayapaang nakaugat sa katotohanan at pakikipagkaisa sa Kanya na Kanyang nais mangyari.
Nakakagulat man po, pero ang tunay na kapayapaan ay maaaring magdulot ng pagkakabahagi, lalo na kapag hinaharap ang ebanghelyo, ang mga kasalanan at ang kasinungalingang ayaw talikuran ng tao, yung mga pagkakasala. Amen po? So ang tabak na dala ng Panginoon ay hindi po para manira, kundi para makapagpadalisay at makapagpabanal sa atin. Dahil pinuputol po ng tabak na ito ang lahat ng mali natin sa buhay upang makapag-ugat ang kapayapaan ng tinatawag nating shalom. Po? So pakatandaan po natin, yun po yung tunay na nais ng Ebanghelyo ngayon. Ang tabak na ipinangako ng ating Panginoong Hesus ay ang katotohanan, ang buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon na mas matalas pa kaysa alinmang tabak na may dalawang kabilaang talim. Mababasa po natin yan sa Hebrews 4 verse 12. The word of God is a double-edged sword, sharper than a double-edged sword. Yun po yung sinasabi niya. So, tinatalab nito ang panlilinlang, tumatagos po ito sa puso, at pumipilit sa atin na pumili tayo. Lumapit sa Panginoon o tumalikod sa Kanya. Gawin ang mali at ang kapayapaan ng mundo ang yakapin, o lumapit tayo sa Kanya at talikuran ang kamalian at ang tunay na kapayapaang sa Kanya lang matatamo ang ating makikita. Nakakapagpawasak po talaga ito ng mga relasyon. Amen po? Dahil marami po sa atin, minsan mga kamag-anak, karelasyon natin ang di tatanggap sa ating pagyakap, sa pagtalikod, sa mga kamalian. So, tinutok ating Panginoon ang tabak na ito sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. At sa pamamagitan natin sa iba pa rin, kahit ang ugnayan po natin sa pamilya ay susubukin at dadalisayin ng ebanghelyong ito. Mga kapatid, masakit man po, pero minsan ang pagdadalisay na ito ay magresulta sa nakikitang pagkakahati-hati. Pero kadalasan ang pagkakahati-hating ito ay kailangan upang magkaroon tayo ng mas malalim at mas pangmatagalang pagkakaisa at katotohanan ng Diyos na nagdudulot naman ng relasyon sa Kanya. So mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, sa maikli pong ibinahagi ko na to, ano ang mas pipiliin mo? Ang kapayapaang walang gulo lang, anuman ang kapalit, o ang kapayapaang nakuugat sa banal na katotohanan na nagpapagaling, nagbubuklod, at nagpapalakas ng pag-ibig matapos itong padalisayin. Kaya napakaganda po, akmang-akma rin, ng topic nating mga tinatalakay ay series of discipleship. Kailangan tumatag po tayo at lumalim. Dahil tayo po ay tutumbukin, tatagos sa atin ang mga tabak, ang tabak na sinabi at inalay sa atin ng Panginoon. That's why dapat tayo mamarkahan bilang mga tunay na disipulo ng Panginoon. And true enough, ang topic ko po ngayon is the marks of a true disciple. Since yung gospel ngayon ay binigay yan sa 12 apostol, sa kanyang 12 disipulo, tayo rin ay dapat tanggapin na dapat tayo ay tunay na makilala at magkaroon ng marka bilang mga disipulo ng ating Panginoon. So mga kapatid, palalimin po natin bakit kailangan tayo umabot sa discipleship. Ano nga bang ibig sabihin ng disciple? Kilala natin ang 12 apostoles, pero ano nga bang ibig sabihin yan? Saan ang galing yan? So mga kapatid, ang salitang disciple sa Greek ay matetes, na ang ibig sabihin ay student, apprentice, o learner, yung mga nagnanais matuto. Amen po? Sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang master-disciple system ay ganito. Yung disciple, titira kasama ng kanilang master. Kakain, maglalakad, matutulog, mamumuhay, magmi-ministry kasama niya. Amen po? Ano ang goal? Bakit ganon? Ang goal, para maging katulad ng kanilang master o ng kanilang guro. Sa ating lahat na nandirito and in this modern day, kapag sinabing tayo sa ngayon, hindi ka pa umaabot halos halimbawa sa disciple pero gusto mong makilala bilang sumusunod kay Kristo o sinasabi nating tayo Kristiyano o we are Christian, madali pong sabihin yan. At kadalasan,
ina-associate lamang natin ito sa pagiging religious. Perhaps marami kang ginagawa sa simbahan o sa mga community. Pero kakaiba po kapag sinabi nating disciple. Kapag disciple, matinding student, matinding follower na, matinding apprentice ka na ni Jesus. Meaning, hindi lamang po natin pinapakinggan itong mga ebanghelyo, yung mga nasusulat, yung mga narinig natin na mga aral, mga sama homily, kundi sa ating mga discussion, sa mga talks, at kung saan-saan pa kayo may narinig. Hindi lamang dapat tayo nakikinig. Kung hindi natututo tayo, kaya nagiging matinding student tayo, nagiging matinding follower tayo, at matinding apprentice tayo. Nino? Ng ating Panginoong Jesus. Amen po? So, hindi enough na pumunta lang tayo sa church every Sunday upang umattend ng mga misa o mga mag-worship o kung ano-ano pa. At everyday, nasa prayer meeting pa. Ang tanong, sa lahat ng ginagawa mong yan, kamukha ka na ba ni Jesus? Kamukha ba tayo ni Jesus? Kawangis na ba niya tayo? Because the end goal is maging kawangis niya tayo. Ganun ang ginawa ng 12 apostoles. Namuhay sila and living under one roof with our Lord, doing everything. Amen po? So mga kapatid, it doesn't mean naman na literal na kamukha. Pag sinabi kong kamukha na ba tayo ni Jesus, it doesn't mean na literal na kamukha sa physical features, but in inward and outward being. That every one of us, that everyone around us will see our Christ-likeness, na lahat ng nakakakita at nakakakilala sa atin, mababa na agad mapapansin nila ang pagbabago sa atin. Na dati pasaway ka, dati adik ka, dati lasenggo ka, dati sugarol ka, dati manloloko ka, dati chismoso ka, chismosa, dati slanderer ka, o dati babaero, o kung ano pa. Pero ngayon, makikita na ang pagbabago mo. Amen? Magiging kawangis ka na ni Kristo. Na dati ang hirap mo magpatawad, dati ang hirap mo magmahal, dati ang damot mo. Ngayon lahat all in one. Kawangis na ng turo ng Panginoon. Tunay na katulad ng ating Panginoon as in Christ. Ang sabi po sa Luke chapter 6 verse 40, a disciple is not above his master, but everyone when he is fully trained will be like his master. Tunay nga pong walang disipulo na lalampas o papantay sa kanyang guro o hihigit pa sa kanyang guro o maestro. Ngunit lahat tayo, kapag tayo ay na-train, natuto, naging aral, ay magiging kawangis na ng ating Panginoon. Kaya magiging sinasabi, naku, napakabuti ng mga taga-Friends of the Bar. Doon sa pangalan pala, friends, aba, talaga namang magiliw sila. Everybody is welcome. Everybody, they treat it as a friend. So magiging ganun. Amen po? Ganun tayong madidistinguish, lalo pag tayo nasa Panginoon na. Amen? So from here, sinasabi rin po sa Matthew 10 verse 25, it is enough for the disciple to be like his teacher and the servant like his master. Sa Tagalog, sapat na sa alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung tinawag nila ang may-ari ng sambayanan na Beelzebul, gaano pa kaya na kanilang sasabihin iyon sa kabahagi ng sambahayan? So tayo, kung tayo ay makilala na talaga naman nag-aaral tungkol sa mga aral ni Kristo, dapat makita nila tayo na yung inaaral natin ay nasa buhay at nagiging katauhan natin, or else magiging kapintasan po para sa inire-represent po natin na komunidad man yan o kanino man pangalan. Amen po? Meron pong isang matandang kasabihan nating mga Pilipino, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ibig sabihin, kahit na dumaan lang sa yung isa lang ang nagkamali, buo po ang mapipintasan. Amen po. Naalala ko dito, nung bahagi pa ako ng isang community, bago pa po ako nabilang sa nabibilangan ko ngayon na the Center for Christian Leadership, bahagi po ako ng isang ME group o Marriage Encounter Group. Naku, itong aming mga brothers ay medyo may kapilyuhan.
Kapag ka nasa community ay talaga naman banal-banalan. Anong ibig sabihin diyan? Abay, nagwo-worship. Talaga man nakataas ang kamay and full of spirit. Nakasuot pa ng mga uniforme yan. And you know, ang pangalan po ng aming community, Christ in Us Catholic Community. Nasa amin si Kristo. Amen? Yun ang ano namin sa Tagalog. Christ in Us Catholic Community. Pero, itong mga kapilyuhan ng mga brothers, hindi po tuluyang nawawala. Alam niyo po kung bakit? Sumasakit ang ulo ng mga sisters. Dahil pagkatapos po ng prayer meeting, na hinangad nila na makamta nila ang banal na espiritu at highly spirited sila na umaawit ng praise and worship, bago po umuwi ng bahay after the prayer meeting, ay meron na po pala usapan ang mga brothers at kalalakihan. Diretso po sila doon sa patay sindi ang ilaw. Amen po? At kadalasan, ang problema ng kanilang mga sister wife na pinagkukwentuhan at inihingi ng answered prayer ay mabago sila. Umuuwi po sila na lasing. Espiritu na ng alak ang dala. And worse, sa kalsada pa narinig, meron na nga mga nag-react na mga kapitbahay na hindi nila ma-recruit. Bakit? Suot nila ang uniforming Christ in Us Catholic Community, pero nagtutungayaw po sa gabi dahil sa kalasingan. Amen po? So yun po yun. Ang pintas umabot sa community. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya tama po yung sinasabi sa Mateo 10:25. Kung tinawag nila ang sapat na ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Ngunit kung tinawag nila ang may-ari ng sambahayan na Beelzebub, gaano pa kaya ang kanilang sasabihin iyon sa mga kabahagi ng sambahayan? Amen po? Sa Tagalog po ng Mateo 10:25 ay nasasaad na ang alagad ay dapat matulad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. At kung ang pinuno ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul o ang ibig sabihin ang Diablo, asahan na po ng mas lalaitin din ang kanyang mga tagasunod. Depende po yan sa kung paano pong version pa natin binabasa itong Matthew 10:25 na to. Ito po yung bahagi ng tagubilin ni Jesus sa kanyang 12 apostol bago sila isinugo, kung saan binabalaan niya sila na mararanasan nila ang parehong pag-uusig at panalait na kanyang dinanas dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya ang tanong, uulitin ko po, kawangis na ba natin si Jesus? Amen po? So hindi ko po alam kung masasagot na po ninyo ngayon yan. So from here mga kapatid, let me give you some marks of a true disciple of Jesus. Paano tayo dapat makilala sa ating pagkakakilanlan o marka, larawan ng pagiging disipulo ng ating Panginoon. Mga quality na dapat meron ang tunay na naisumunod sa Panginoon. Number 1, a disciple has a master-disciple relationship. A disciple has a master-disciple relationship. Mga kapatid, take note. Relasyon ang unang inalay ng Panginoon, hindi po relihiyon. It's a relationship. Amen po? Not religion. Sa Matthew 6:40, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Kaya nga inalay ng Panginoon ang buong buhay niya. Ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, nung araw, ang disciple hindi lang pumupunta sa classroom. Hindi lang sila pumupunta sa kanilang klase. One times a week. Amen po? O isang beses sa isang linggo. Kung hindi, sila'y nakatira sa kanilang maestro. Ginagaya nila paano magdasal ang maestro, paano magmahal, paano magalit, paano magpatawad, paano mag-serve. Amen po? Ganyan din po tayo dapat kay Jesus sa ating Panginoon. Hindi enough na alam natin about Jesus. Dapat kilalanin natin siya sa lahat ng kahulugan at sa lahat ng aspeto nito. Dapat nagbabasa na po tayo regular time, meron tayong scripture time. Because hindi na po katulad dati na ang disipulo nakakasama nila physically ang ating Panginoong Jesus. Nowadays, tayo po
Nakakausap natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. So dapat po meron tayong regular scripture time. Araw-araw. This is how we hear about our teacher, our Lord Jesus Christ. Kailangan nating matuto sa banal na salita niya para lubos natin siyang makilala. Saan siya nagmula? Ano ang kanyang misyon? Ano yung kanyang ginawa? Ano ang patuloy niyang ginagawa? At paano niya tayo nais mailigtas. Niligtas na niya tayo pero patuloy pang nais niya tayong maligtas. Okay po? Yun po yung number 1 sa lahat ng kahulugan ng disciples aspect. Dapat number 1, meron ka ng scripture time. Number 2, meron ka ng prayer time. Nagpe-pray ka. Nakikipag-usap ka sa kanya on a regular basis. Bakit? It is our connection. Kumbaga, sa kanya tayo nag-charge para hindi tayo nawawalan ng net o data. Amen po? Lagi tayong nakakapit sa kanya. Pangatlo, meron tayong worship time. Meron na tayong regular. Araw-araw yan. Hindi lang dapat sa prayer meeting. Dapat sa buhay mo, lifestyle mo na to. Bahagi na ng buhay mo pagkagising mo pa lang sa umaga. Dumadakila at nagpapasalamat ka at nagpupuri at tumatanaw ng utang na loob sa Master. Yan po'y binanggit kanina ni Sister Pel. Amen po? Yung sa Salmo. So, at sa lahat ng mga yan, ang pinaka ay sumusunod dapat tayo. Pinapractice natin ang mga tinuro, yung nabasa natin sa Bible, yung mga sinasabi natin sa prayer, yung ginagawa natin sa worship. Pinapractice natin lahat yan at hindi lang pinapractice, binamaster natin kasi is nasa buhay natin. Amen po? Ibig sabihin yan mga kapatid, hindi tayo dapat estudyante lang ng banal na kasulatan. Hindi tayo estudyante lang ng Biblia, kundi estudyante tayo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung tayo estudyante ng Panginoong Hesus, ang tanong, kumusta yung upuan mo kasama si Jesus araw-araw? Di ba? Kung estudyante tayo, meron tayong upuan. Dati meron tayong row 1, row 2, row 3, hanggang row 4. Amen po? Naranasan niyo po yan? So, mga kapatid, tayo may definite na upuan nung tayo nag-aaral. Na pag-upo tayo, nandun tayo upo, may seating arrangement. Amen po? Kumusta na po yung upuan mo araw-araw kasama si Jesus? Yan po yung tanong ko ngayon bilang mga estudyante niya. Estudyante po tayo hindi lang ng prayer meeting na nakikinig tayo sa bandal ng sulat, kung hindi estudyante tayo ng Panginoong Jesus. So, kumusta yung upuan mo kasama si Jesus araw-araw? Amen po? Nagbibehave po ba tayo? Diba? Pag wala ang teacher, ang mga estudyante, nagbabatuhan na nila mutak na papel, nagtutuksuhan, o minsan may nag-aaway. Pero sa Panginoon, dapat kahit nakatalikod siya sa atin, hindi tayo pasaway. Amen po? Behave tayo. So number 2, a disciple has a committed heart. A disciple has a committed heart. Pag committed ka na, ano man ang mangyari, huwag mong ibababa ang commitment mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin niya, yung puso mo laging nakaalalay at nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Committed na. Araw-araw, may mga pasanin siya, sumusunod siya. Amen po. Ang ibig sabihin nito, as a disciple, priority si Jesus above everything. Si Lord ang ating priority. Amen po. Sa Luke 9 verse 23 na yan, kung hihimayin natin yan, yung sinasabi una, yung deny himself, ibig sabihin, kung ito na yung position mo ngayon, you deny yourself, hindi na ikaw ang sentro ng lahat sa buhay mo kung hindi si Jesus na. Hindi na ako ang sentro kung hindi si Lord na. Amen po? Yung take up this cross daily, ibig sabihin yan, may sacrifices ka na. May pagsuko araw-araw. May complete surrender. Ang araw-araw,
na sinasabi natin, hindi lang kapag gusto mo, hindi lang kapag gusto mo lang, hindi lang kapag may free time ka lang, hindi lang kapag komportable ka, hindi lang kapag gusto mo lang. Amen po? And yung follow me na sinasabi niya, follow me, ibig sabihin, sunod ka lang. Sunod lang. Kahit hindi natin lubos na maunawaan, kahit hindi natin gets lahat. Amen po? Alam niyo po mga kapatid, ngayong umaga kagagaling ko lang po sa aking cardiologist, kahapon po sa aking endocrinologist. Yung endoc, yun po yung nag-test sa aking thyroid. Di po ba nung last kong talk sa inyo nung Monday, ang hirap po ng aking boses dahil tumaas ng sobra-sobra ang aking TSH. Resulta, medyo hindi maganda, natuklasan kahapon dahil yung mga gamot ko, dinoble ang dosage. Dati 5 araw lang, ngayon everyday na at marami na pong restriction. Yung kanina naman, ang findings, dahil lagi po ako may manas sa paa and lately, hindi na po ako makaakyat ng normal ng kahit ilang baitang lang na hagdanan. Kanina at kahapon, iisa lang ang sinasabi, kailangan ko nang magtungkod dahil kailangan ipa-MRI ang aking mga tuhod at apektado na rin yung aking mga buto sa kamay dahil sinisira po ang aking bone marrow. So, ano po ang ibig ko sabihin nito? Ano naman ang relevance nito sa aking sinasabi at topic ngayon? Mga kapatid, dito po pumapasok yung taking up our cross daily and follow kahit minsan hindi natin gets lahat. Hindi natin maunawaan, Lord, kung bakit kailan naman ako ganito aktibo. Doon dumarating yung parang gusto akong patigilin sa pagsasalita, tinamaan ng aking thyroid. Lord, kung bakit nais kong pumalaot kahit saan, pero napipigilan ang mobilization ko. Lord, pupunta pa po ako sa Europe dahil gusto kong ikutin ang mga kapatid na nandyan upang doon personal na makapag-evangelize, upang doon personal na makapag-proclaim ng kabutihan. Pero alam nyo, hindi po dito matatapos ang misyon. At lalong hindi po dito sumusuko ang kanyang tunay na mga disipulo. This marks a true disciple of our Lord. Katulad ng ating Panginoon, He is a wounded healer. Kahit siya'y pinupukol, kahit siya'y maraming dinadala, nakabayubay na siya sa krus, tinusok na ang kanyang tagiliran, having this almost 5,000 scars at hagupit na tinanggap niya at halos lisad ang mga buto. Isa pa ang kanyang sinasabi, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pagpapatawad, pangunawa, pagpapatuloy ng misyon at buhay. Mga kapatid, sa pagiging tunay na disciple, hindi pwedeng, Lord, ikaw na muna, ang hirap na. Magpapahinga na muna ako, Lord. Lord, hindi ako pwedeng umattend yun kung saan ako in-invite ngayon. Ang hirap na pong humakbang. Ang hirap pong maglakad ng paika-ika. Lord, nawawalan ako ng boses. Paano ako maglilid ng worship and so forth. Pero kapag ikaw tunay na disipulo, hindi pwedeng yun ang sasabihin mong, Lord, ikaw muna. Hindi pwedeng, Lord, saka na, pag magaling na ako, pag tunay na akong malakas, Lord, pag may time na lang ako, o sa susunod na lang ako, Lord. So, pag tunay kang disipulo, ang dapat, Lord, mangyari sa akin ang kalooban mo. Let your will be done. At sa amin, sa tunay na disipulo, ikamamatay na naming naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, even in our uncomfortable situation, we will still proclaim His goodness at hindi napuputol at nababahiran ang kabutihan ng Diyos even in our sacrifices, even in our uncomfortable feeling, even in our pains and sufferings, we still praise and thank God and we still say, God is good all the time. Amen po? We never doubt Him anytime. Amen? Yan po ang dapat and the marks of a true disciple. Hindi half-hearted lang. All in. Todo. Hindi tinitipid. Buhos. Amen? Kasi ang disciple, iniiwan na nila ang luma nilang buhay para sumunod sa kanilang master. Kaya mga kapatid, bilang tanong sa ating life's application ngayon, paano mo yan ma-apply sa iyong buhay? Perhaps you can ask yourself at sagutin mo ito ngayon.
Sino ang sinusunod mo sa mga desisyon mo sa buhay? Si Lord ba o ang sarili mo lang? Amen po? So number 3 mga kapatid, a disciple has a teachable heart. A disciple has a teachable heart. Pusong natuturuan. Amen po? Hindi pwedeng magpapadisciple ka o gusto mong matuto pero ayaw mong maturuan o maitama ka. Kasama po yan sa mga binasa nyo ngayon, sa mga pagbasa. Hindi ka nagagalit, hindi ka nasasaktan kapag ikaw ay tinatama. Amen po. Tinatanggap mo yung kamalian. Sa Proverbs 9 verse 9, it says, give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Dapat ganun po tayo. Amen po. Sa Psalm 25 verse 9, ang sabi naman po, he leads the humble in what is right, and teaches the humble this way. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, ito po yung pinaka-importante sa master-disciple system. Sa atin po na gustong matuto. Kung hindi ka teachable, hindi ka pwede maging disciple. Bakit? Kasi hindi ka matuturuan. Paano ka matututo? Amen? Kaya importante po yung teachable ka. Ngayon, Sister B, paano po natin masasabi na ako ay teachable na o may teachable heart na? Pakinggan nyo po, paano? Paano masabing kayo teachable na? Number 1, dapat meron ka ng humility. May kababaan ka na ng loob. Pag may kababaan ka ng loob, madali mong tanggapin ang pagkakamali, ang kahinaan, at kawalan ng alam. Hindi ka pwedeng maging proud at sasabihin, naku, alam ko na lahat yan. Hindi ko na kailangan yan. Alam ko na. Amen po? Pero alam nyo, I highly commend you, my dear, dito sa Friends of the Bar. Kasi po, yung una ginawa natin, yung worship series, nakita ko po naman na talaga namang marami po ang naging worshiper. Amen po? Inani naman po natin, nagbunga naman po ang ating series. At ito naman po ay discipleship series na 3 months. Bakit ko po ito ginagawa sa inyo? Because I love you. Because I have this concern. Dahil gusto ko pong katulad namin maipasa kung ano ang aming natutunan. Na maging katulad din namin kayo. Kung hindi pa, humigit pa kayo sa amin. Amen po? So, 3 signs sa teachable ang heart, may humility ka. So, pag may humility ka, madali mong tanggapin na ikaw ay may kakulangan. Kaya nga sasabihin mo kay Lord, I don't know everything. Lord, I lack everything. So, madali mong sabihin yan at madali mong sabihin kay Lord, turuan mo ako. Hindi yung madali kang magalit. Amen? Pag may humility ka, hindi ka nagagalit. Hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagmamalaki. Hindi ka defensive pag kinokorek. Meron po ba kayong alam, mga servants or leaders, na kapag may napansin kayo na hindi ka nais-nais at pinarating nyo, ang response nila sa halip na humingi ng dispensa o okay lang na hindi humingi ng dispensa pero makita nyo man lang ang kababaang loob at i-acknowledge nila magpasalamat o hindi man magpasalamat yung makita nyo kahit papano magsusumikap mabago. Nakakita na po ba kayo ng leaders o servants na nagagalit kapag may sinasabi kayo na napaka-perfectionist, nasasaktan ng ego? Amen po, si Lord po hindi po nagkaroon ng ganyan. Tunay na siyang Diyos. Pero tinutuligsa siya ng mga guro ng simbahan, mga church leaders and everything, ano? Tila ba mas magaling pa sila sa Panginoon? Pero hindi po napiko ng Panginoon, hindi sila pinatulan. Amen po? Number 2 po, na sign na kayo ay teachable na yung heart, correctable kayo. When we say correctable, madali kayong madisiplina. Sabi po sa Hebrews 12 verse 11, discipline yields fruit. Kapag kayo may disiplina, nagbubunga po kayo at nagiging mas mabunga. Amen po? Yung pag kinokorek kayo sa halip na magalit, there is this joy. There is this kindness. There is this goodness. Amen po? Meron kayong self-control. Amen?
Hindi po yung kapag kinokorek kayo, nagiging arugante, nagagalit. Ang correctable na tao, malalaman mo, masaya kahit dinidisiplina ni Lord at ng kanyang mga leaders. Amen po? Masaya kahit nakakaranas ng mga pagsubok. Yung saya na may galak na hindi nababawasan. Yung nakakapag-serve pa rin sa kabila ng lahat. Hindi madaling tumalikod. Kung wala po kaming galak sa puso, sa akin, marami ang nagtataon, Sister B, hindi ka na nawalan ng nararamdaman. Minsan pa nga, may mali pa nga ako narinig. Parang, di ba yung mga ganyan, yung mga pinarurusahan lang ng Diyos? Medyo napapilig po ako ng ulo doon, coming from them. Pero alam nyo, kung titignan nyo, kahit na po yung mga santo natin, yun si Saint Padre Pio, yung kanyang stigmata, hindi po gumagaling. Pero sa ating mga deboto, yung stigmata niyang yan po yung kakatulong. Amen po? Dinadalisay sila ng Panginoon. Dinalisay sila sa kanilang mga pinagdaanan. Wala pong santo na mga madali ang kanilang pinagdaanan. Yung mga disipulo natin, alam niyo kung paano pinatay sila. Kung paano sila namatay. Maliban po kay San Juan na namatay sa katandaan, ito pong lahat dumanas. Tinugutan ng ulo, pinako ng pabaligtad, katulad po ni San Pedro, at kung ano-ano pang masasakit na kamatayan. Pero masaya na alam nila, ginawa nila yan sa pangalan ng Panginoon bilang tunay niyang mga disipulo. So tayo, correctable tayo dapat. At pangatlo po, na teachable heart ka na, doer ka, not just hearer. Hindi lang yung nakikinig ka, ginagawa mo kung anong napapakinggan mo. Sabi po sa James 1 verse 32, be doers of the word. Ang ganda nga ng binasa, ang ganda nga ng salmo, ang ganda nga ng ebanghelyo. Hindi mo naman sinusunod. Anong bisa no, hindi po ba? So, anong dapat? Kung doer ka, not just a hearer, pag itinuro, ginagawa agad. Ito pong mga tinutok ko sa inyo. Nung last week po, ang topic ko sa inyo, discipleship through, through trials. So, ito, the marks of a true disciple. Ang dami nyo pong matututunan na pwede kayong mag-disciple, pwede kayong mag-ikayat na magkaroon ng mga tagasunod ng Panginoon sa kabila ng inyong pinagdadaanan. Napapakinggan nyo, ay, tunay naman pala, itong mga dinadanas ko, dinadanas din pala ng lahat at natural lang. So, ginagawa nyo dapat, hindi lang pinakikinggan. Pag tinuro, ginagawa agad. Sumusunod tayo sa turo. Amen po? Pero yung iba, mahirap, lalo't pag mayabang. Bakit po? Ang mayabang, ang matigas ang ulo, hindi po yon lumalago. Ang teachable na puso, mabilis itaas ni Lord. Amen po? Hindi po kasi mangingialam si Lord sa buhay natin nang hindi tayo sumusuko sa Kanya. Why? Si Lord po kasi hindi abusado sa Kanyang kapangyarihan. Hindi niya tayo binigyan ng disusi na buhay o puso. Ang binigay niya sa atin dyan, free will. Meron tayong free will, pero ang masama tayo, inaabuso natin. Amen? Pero ang maganda po dito, sa katagalan na tayo naghahangad na maging tagasunod o maging disciple, nagiging teachable na po tayo. At ang puso natin na teachable, mabilis itaas ni Lord. Amen po? So, paano naman natin mai-apply itong pangatlong ito na tayo dapat magkaroon ng teachable heart? Mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Last time na kinorek ka, ano ang reaction mo? Nagalit ka ba o na-offend ka? O nagmalaki o nagyabang ka? Ano ang reaction mo? Pagtutol? Depensa o kababaang loob? At sinasabing, salamat Lord, turuan mo po ako. Salamat brother, salamat sister, pag-aaralan ko yan. Amen po? So number 4, a disciple has a transformed mind. Isipang binago na ng salita ng Diyos. Sa Romans 12 verse 2, ang sabi po doon, do not be conformed to the standard of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Amen po? Sa John 8:31, ganun din po ang sinasabi niya. If you abide in my word, you are truly my disciple. So, kung talagang sumusunod tayo kay Kristo,
aangkinin niya tayo na ikaw nga o tayo nga ay disipulo niya. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi pwedeng lumapa din ang pag-iisip natin na ang iniisip natin yung parang pangit nating nakaraan. Palayain mo na ang sarili mo. In the first place, patawarin mo na ang sarili mo dun sa nakaraan mo. Palayain mo na dyan. Huwag mong ikulong dun sa mga sama ng loob at sa mga kamalian o failure mo noon. Amen po? So, ang disciple, mga kapatid, nagbabago. Amen? Nagbubulay kasi siya at sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil kung ano ang iniisip mo at nasa puso mo, yun po ang magiging buhay mo. Ang disciple hindi lang dapat nakikinig ng sermon o ng magandang mga discussion o topic. Amen po? Bagkus siya ay nag-aaral, nagno-notes, nagtatanong, nagsasaliksik, nagme-memorize at pinamumuhay pa niya ito. Kasi gusto niya maging katulad ng kanyang guro o ng kanyang mga naririnig. So mga kapatid, again, dito sa pang-apat na ito, paano mo ito ma-apply sa buhay mo? Ang tanong, ano ang mas pinakikinggan mo? Yung kapitbahay mo na puro chismis o paninira sa kapwa? Yung puro sa FB ba o social media? Sa TikTok ba? O sa Bible na? Dahil kung ano po ang pinakikinggan mo, yan ang pupuno sa isipan mo. Ano ang pumupuno sa isipan mo, kapatid? Amen po? So number 5, a disciple has a loving and serving heart. A disciple has a loving and serving heart. Pusong nagmamahal at naglilingkod. Sabi po sa John 13 verse 35, by this all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Ang ibig sabihin to, mga kapatid, ito yung pinaka-visible na mark or evidence of being a true follower o disciple of Jesus. Hindi sa abilidad mo, hindi sa galing mo o talento mo, hindi sa yaman mo o sa taas ng iyong pinag-aralan o inabot mo sa buhay, pati sa yaman mo o kung ano man ang title o posisyon mo. Amen po? Hindi sa galing mo magdasal o mangaral, hindi sa talino at hindi sa dami ng kaalaman. Ang magpapatunay po ng pagiging disipulo, tayo ay nagmamalasakit, kumakalinga, at umiibig sa isa't isa. Sa simbahan man, sa pamilya, komunidad, at pati na rin po sa ating mga kaaway. Quote and quote, sa kaaway. Hindi ka pwedeng maging disciple kung puro ka lang, bless me Lord. Dapat, ang marinig sa'yo, use me Lord. Sa akin po, mga kapatid, ang first name ko, hindi po, yung sister B po, alam nyo, ang first name ko ay Vilma, which means a determined protector. In relation, bakit ko sinasabi ito? Lahat tayo may pangalan. In relation sa akin, as I speak for myself, in relation, dapat sa akin, I myself must live my life the way my name was described. A determined protector, serving all, and living my life in loving all of you, in loving everyone. Amen po? So, walang kinikilingan, walang pinapaboran. Amen po? So, mga kapatid, kung tatanungin ka, may tao ka pa bang nahihirapan kang tanggapin at mahalin ngayon? Dahil kung meron pa, kapatid, dito ka susubukin ni Lord sa pagiging follower mo sa Kanya. At sa panghuli, mga kapatid, a disciple has a missionary heart. A disciple has a missionary heart. Gumagawa ng ibang disciples. Pusong nagdadala ng iba kay Jesus. Ang sabi po, ang sukdulan dito, sa Matthew 28:19-20, go therefore make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the earth. Ang isa pa pong sinasabi niya sa 2 Timothy 2 verse 2, what you heard from me, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Meaning, kung may napapakinggan kang maganda, huwag mong sasarilinin yan, kapatid. Ibahagi at ituro mo rin sa iba. Amen po? Hindi natatapos ang discipleship sa iyo, sa akin, o sa ating lahat. Dapat mag-multiply ito.
Dahil ang tunay na disciple, gumagawa at nagpo-produce ng iba pang mga disciples. Nagsishare sila, nagpo-produce, nagdi-disciple. Hindi nila ipinagdadamot ito. Kung si Jesus po ang ating puno, dapat tayo yung bunga na may buto para makapagtanim ng iba at dumami. At ang end goal ng ating master, paramihin ang kanyang disciples. Ang ating master po ay ang ating Panginoon. Si Jesus nag-disciple ng 12. Yung 12 nag-disciple ng iba. Kaya nga ang humabot hanggang sa atin dito ngayon. Ang tanong ngayon, mga kapatid, sino naman ang kaya mong i-disciple at gusto mong i-disciple? Ngayong narinig mo lahat ito. Kung meron ka nang nasa isip, umpisa pa lang ngayon, pray for them. Amen po? Sa aking pagtatapos, mga kapatid, nais kong imagine nyo o envision ang isang master, isang guro, at ang kanyang mga disciple. Imagine mo, you are looking sa isang master at sa kanyang disciple. Amen? So, let us imagine si Peter. 3 years po siyang katabi ng ating Panginoon. 3 taon nakasama ng ating Panginoon si Peter. Nakita niya paano nagdasal si Jesus. Paano magpatawad. Natandaan niyo po si Peter noon? Ang mga salita niya ay laging may mapaghamon. Sinaway pa nga siya minsan ng ating Panginoon. Lumayas ka dito, demonyo ka. Ganun ang salita ng Panginoon. Dahil yung may lumabas na hindi karapat-dapat sa bibig ni Pedro. At natandaan nyo, nung inaaresto ang Panginoon, di po ba? Naging impulsive siya. Kinarit niya ang tenga ng kawal na umaaresto. Pero nakita niya po kung paano ang Panginoon. Sinaway siya at nagkaroon ng pusong mapagpatawad. Imaginin mo kung si Peter hindi na bago. Paano niya hahawakan ng susi ng ating banal na simbahang Katolika? Amen po? Pinagkatiwala sa kanya at sinabing, upon this rock, I will build my church. Nakita nila kung paano magdasal si Jesus nung tinuro niyang, this is how you pray, our Father in heaven, holy be your name. So nakita nila kung paano. Nakita rin po nila kung paano magalit si Jesus sa mga kasalanan. Nakita nila kung paano yung mga mesa pinagtataob ng Panginoon doon sa templo na ginawang merkado. Kaya mga kapatid, nung wala na si Jesus, naging katulad siya ni Jesus. Si Pedro na nakasama ng Panginoon, tumanggap ng mga pangaral, tumanggap ng mga sermon, tumanggap ng mga galit at pagtutuwid sa Panginoon, ay naging katulad ni Jesus. Ganun din po dapat tayo. So mga kapatid, ano nga po uli yung marks na dapat meron tayo between the master-disciple relationship? Yung kasama si Jesus araw-araw, dapat, una, meron tayong committed heart, ibig sabihin all in tayo kay Lord. Meron tayong teachable heart, meaning mapagpakumbaba at masunurin tayo. Meron tayong transformed mind, meaning puno na ng salita ang ating pag-iisip, kaya di tayo mapag-isip ng masama. Meron na tayong loving and serving heart, meaning kamukha na ni Jesus, kaya nga kapag gumagawa tayo ng kabutihan, ang dali pong makahikayat ng iba, kasi nakikita nila ang kabutihan ng Panginoon mula sa atin. At meron tayo dapat missionary heart, meaning gumagawa na tayo ng ibang disciples, nagpo-produce na tayo. So mga kapatid, as my final question is, sa aking pagtatapos, kung titignan ka ng tao ngayon, ng mga taong nakapaligid sa'yo, kapatid mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, katrabaho mo, ka-community mo, amo mo, o kung sino pa, makikita na ba nila si Jesus? Kasi sa huli, yan po ang goal ng isang disciple. Amen? Mula po dito mga kapatid, nawa po, sumayin niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon, at yayain ko po kayo sa isang maikling panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Ama, na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan
at pag-ibig mo sa amin. Pinagkaloob niyo po ang aming guro, ang aming master na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesus na una nang tumuklas ng 12 disipulo at umabot po hanggang sa amin ngayon. Salamat po sa pagtawag ninyo sa amin bilang mga alagad, hindi lang tagahanga. Ngayon po, tinatalaga namin ang aming sarili sa inyo muli. Gawin mo kaming may pusong nakatuon sa inyo, Panginoon. Gawin mo kaming teachable, handang magpakumbaba at madaling turuan. Gawin mo kaming kamukha ni Jesus sa pag-ibig at paglilingkod. At gawin mo kaming tagapag-disciple ng iba. Panginoon, kami po ay nagmula sa putik, madumi sa tingin ng mundo, lalo na po sa inyo na lumalang sa amin, Panginoon. Pero kayo po ang master potter. Hubugin ninyo po kami. Tulungan nyo kami hindi lang makinig, kung hindi sumunod. Kundi sumunod. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming dakilang guro, aming dakilang tagapagligtas na nabuhay, naghari, ito po ang aming panalangin noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakaasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Maulan po dito sa Pilipinas. Nawa po kayo dyan na nasa Europa at nandyan sa iba-ibang sulok ng ating palig ng mundo. Stay safe and bless everyone. Thank you po. Amen, amen. Marami pong salamat, Sister Bin. Ako, ang dami ng Dami. amin pong itatanong, ng yung mga tanong. Yun, ang ganda talaga nitong pagnilayan. Grabe. Ganda, sis. Talagang kompleto. Ricardo, iyo pong nalagyan yung ating tungkol sa pagbasa. Tuloy-tuloy sa topic. Talagang series po ng discipleship. Amen. Sister B, meron ka pong kaunting sandali kung halimbawa may mga gusto magtanong o mag-share ng kanilang mga para may marinig ka po naman, Sister B, kung ano po ba ang bunga ng iyo pong pagpapagal na may pag-ibig dito po sa Friends of the Bar. Meron ka po konting panahon? Sister B? Yes po, kapatid. O sige po. Sino po nais magbahagi? Sister Violeta, as usual po, ikaw na po magpatuloy. Ako po maghahanap buhay na. Salamat po, Sister Violeta. Thank you.